kasama natin ngayong hapon, Yes, Sir Ferdinand. Sir Ferdinand Herrin. Bisigan, let us all live clap, Hello po. live clap tayo. Hi sir, magandang lalaki po kayo. Tinawanan ako ng sir ka. Ganun na. Ganyan-ganyan lang pag Magandang hapon. At si Sir Ferdinand Herrin ay ang sumulat ng 6 na Sabado ng Beyblade at siya ay 3 beses nang na-awardan ng Don Carlos Palanca Memorial Award for Literature. At ngayon ay professor siya sa Philippine Normal University ng Manila. University, ano pa daw? Anyway, ayun. PNU. PNU. Hi Marami sir, pang iba. pwede ba namin kayo tawagin sa pangalang Ferdy? Oo, walang problema. Ayun, okay. Kala ko ako Martin eh. Pwede rin naman sir. Medyo husky yung boses eh. Anyway, Jexy, pwede bang patingin ang Yes, kanyang libro? Uy, ang ganda ng title. Gusto ko. 6 na Sabado ng 6 na Sabado ng Beyblade at iba pa. Oo. Nakikita ba sa... Kitang-kita mo sa live stream natin. Ito ang ating live stream. Ayan mga kapinig. Anyway, sir, baka naman may gusto kayo ikwento tungkol dito sa inyong... At katulad nga ng sinabi ni Miss Bea kanina, ano yung mga pinaghugutan yung mga roots na yan? Sobrang hugot yan, ano? Kasi nung una kong kinuwento yung pinaka-career story, yun, 6 na Sabado ng Beyblade kasi tuwing Sabado na kami nakikita ng anak ko at nagkaroon yun siya ng nga daw, leukemia, sabi. no? So, lagi ko siya binibigyan ng Beyblade, binibilhan. So, hanggang nung mamatay siya nung 5th Saturday, hanggang 6th Saturday, talaga lahat ng Beyblade na nabili namin, every Saturday, talagang nilagay ko doon sa coffin. And then, Grabe ang Hugot talaga. Ayaw mo ba yung energy ko kanina doon sa, oh my, okay, go. Ang ganda ng hugot. Okay. tapos, kailangan ko siya isulat 2 months after niyang mailibing kasi sabi ko, kailangan siya immortalize. Kasi kung creative writer ako, manlilikha din ako. Oo. So kung hindi ko siya mabubuhay physically, pwede ko siya buhayin sa utak ng mga tao. Hinikilabutan ako, sir. So ngayon, Okay. nakakatuwa nga, ewan ko kung anong coincidence, no? Yung mga nag-aaral sa kanya sa buong bansa ngayon, kasi ano siya, no, reading, required reading siya sa grade 9 ngayon sa buong bansa. Wow. Yung 6 na Sabado ng Beyblade. At yung mga nag-aaral sa kanyang grade 9, kasing edad dapat na ni Rebo ngayon. So, talagang tumama lahat, ano. Ano po pangalan ni baby? Si Rebo Lian. Rebo Lian. Okay. 4 years old siya nung namatay. And then, after nun, katulad nga sinabi ni Bea kanina sa Good vibes. Good Vibes, no? Binalikan ko rin yung mga kwento ng buhay ko kung saan nagkaroon ng mga struggles mula pagkabata Okay. hanggang naging adult. And then, kinumpile ko sa utak ko, sinulat ko lahat, at yun yung bumuo ng libro. So, 10 creative non-fiction siya talaga. Personal essay talaga siya, no? At saka, Jexy, ang mga ganitong klaseng libro na talagang punong-puno ng hugot, ito talaga yung Mga makaka-relate ka. nagtatouch yan. Oo, grabe. Talagang literal na hawakan yung puso mo, di ba? Sir, bakit, may tanong lang ako, bakit Yes. Beyblade yung binibigay mo sa... Sa anak mo. Nung panahon na yun, yun yung uso. Crash Gear. Yan, yung tama. Beyblade. Sabihin ko pala, kasabayan siya ng Crush Gear. Pero mas gusto niya ang Beyblade. O kasi mas madali siyang hawakan. Mas Lagi madali niya binubulsa. paikutin. Sa akin member, nagkikimotherapy na siya nun. So ang kailangan niyang hawakan is yung talagang kaya nilang hawakan. Okay. So pag medyo malakas na siya after chemotherapy, yan yung makanyang kaya maihugot. Hugot literally at kayang maipaikot. Kasi medyo may battery yung Beyblade. Crash Gear. So mas practical niyang malaro. Tama. Though may, ayoko sana i-spoiler, pero may isang eksena dyan na yung isang hiling niya na... Ay, sir, tama na. Anyway, basahin Kasi naman niya. Crash Gear. Okay, so, paano sir yung feeling mo habang sinusulat mo to? Mapigat kasi nababasa ng luha ko yung yellow pad eh. Ay, Pero first time ko sumulat ng walang revision at sinulat ko ng 3 o'clock in the afternoon at natapos ako ng morning naman, magpo-4 na. So talagang walang tayuan, jumingle lang, kumain ng konti, and then sulat ulit. Tapos yellow pad talaga ginamit ko, talagang ayoko magbura, no? So yun, then nung nagawa ko siya, sabi ko, manalo man ito ng Palanco or not, panalo na. Ito yun, sir. Ito yung nakapanalo ng 7. Nung 2001 sa play, pero nung 2005 yun yung nanalo sa Palanco. Wow. And then yung isang essay dyan, nung 2010 naman. So yun. Palakpakan natin live clap para sa mga tao dito sa booth. Ay, salamat. Anyway, sir, yung ganitong kabigat or grabing obra, Ayan o. sa paanong paraan nyo, sir,
Or naisip niyo pa ba na makakalikha pa kayo ng mas higit pa dito? Yung sinusulat kong bago ngayon ay ganyan pa rin creative non-fiction. Sa ngayon kasi ako ay isa sa writer na kilala sa creative non-fiction. Yes. Ang laki ng market kasi ng creative non-fiction ngayon. Tama, sir. Kung mapapansin nyo, kahit yung mga FB posts, Yes. ano yun eh, creative non-fiction Tama. yun Oo eh. nga naman. Naalala ko Ano yung yun eh. naging... Mas malawak yung kanyang abot. Oo nga. Tapos gusto natin magsulat dahil mga kabataan ng sarili. Tama. Yung sarili mo style eh. Saka yung insight. Tama. Gusto ko sabihin sa mga kabataan na pag nagsulat sila, dahil medyo yung Sige nga, Wattpad sir. kasi, Sige nga. Yes. yung Wattpad kasi ngayon is launchpad talaga. No? Maganda yan, magandang exercise yan. Ang problema, nakikita namin parang mas dominant sa Wattpad ngayon yung puro pampakilig Tama. stories. Puro No, so, kilig. Okay. Mga Wala kaya- naman din problema Wala naman yan kasi ako naging biktima rin ako niyan nung high school na gusto ko Nagpakilig ka makalagay. rin. Nagpakilig-pakilig Yeah, okay. din. Pero sana, as this early, tama yung sinabi kanina ni Pocholo, napaka-remote control generation ng generation na to. No? Meron tayong ADD, yung Attention Deficiency Disorder. Ano? Yung mabilis daw Ang bilis. No? Talagang dapat ngayon, sana yung isusulat nilang kwento, makita nila na dapat konektado lagi sa society. Halimbawa, pag nagkaasawa sila, hindi naman puro I love you ang pagbabayad ng Meralco bills at water bills, no? Sa totoo lang tayo, mga katinig, okay? So, sana yung kwento rin ng buhay nila naka-anchor din sa reality. Sa reality. Sa reality, hindi puro napaka-fantasy na nga ng buong mundo. Tapos yung pakilig pa. Hindi talaga nakukuha lahat sa kilig eh. Tama. Kasi minsan, kailangan mo din isipin kung ano ba talaga yung nangyayari sa paligid mo. Yes. Naalala ko yung prof ko, siguro kakasamahan niya si Sir Jun Chris Cruz Si Juno. Ayan, mga creative Mga non-fiction. tropa nila yan, ganyan Anyway, yan. nabanggit na rin ni Sir yung Oo, creative ano yan? non-fiction. Pwede ba kayo, Sir, mag-share sa amin kung paano ba magsulat ng creative non-fiction? Ang importante, may isa akong exercise eh. Ayan. Isusulat ko yung buong buhay ko sa loob ng Nang? 15 minutes sa isang pages. Okay. And then, syempre, puro malalaking figures yung makikita ko doon eh. Images. Tapos binilugan ko yung ilang detalye doon na gusto ko pang i-elaborate Okay. na nangyari sa buhay ko. Na gusto ko pang ipaliwanag. Uh-huh. And then hanggang ma-sort out ko, ito yung mga kwento na mapapansin ko, dito ako mga nasaktan noon, dito ako mga nadapa noon. Dito ako nagkaroon ng mas matinding ligaya at sakit pa rin. So ibubukod ko lahat yon at yun yung buo-buo minsan ng collection. Wow. Sa Yun na- exercise yun, Napakagandang tip. Parang pinadali ni Sir yung paraan ng pagsusulat ng mga kabataan. Alam mo na. Pero ang importante sa creative non-fiction, tandaan natin, laging dapat may insight. Insight. Oo, kasi yan yung personal essay. Ano bang pakialam ko sa kwento ng buhay mo? Tama. Pero yung insight ang magpapakonekta niyan sa readers. Kasi kahit hindi niya kwentong-kwento yon, sasabihin niya, nangyari din sa akin to. Ganito din ang paningin ko sa bagay na ito. Dapat so relatable. Napakaraming feels. So, sa dulo, dapat may reflection yung reader. Nagkakaroon siya ng realization at doon manggagali insight. And hindi pinipilit ang insight sa kwento. Oo nga, paano Makikita yon between the narratives. Marirealize yan ng readers. Mararamdaman. Kaya napaka-importante sa writer ang sensibility, hindi lang form. Kaya talagang mas malawak dapat yung paningin Kumbaga, niya. Sinusulat dapat niya yung hindi gustong isulat ng marami. Yung ayaw pag-usapan ng tao. Yun ang Ang writer, pag-usapan sinusulat niya yung ayaw pag-usapan ng tao. Yun ang dapat niyang isulat. Jake, Isulat niya yung panahon niya. Hindi eh, kasi gusto ko pinapakinggan ko lang siya. Ayoko mag-jot Ako lang. pwede kong kunin yung Sorry. recorded version. Ayun. Ang dami ko natutunan. Grabe. Wait lang. Alam mo na. It's 4:23 mga katinig pero gusto ko pa makinig. So, wait lang. Last na. Ano pa? Ano ba po yung gusto nyong sabihin sa lahat ng listeners natin na Lalo yung- ito yung mga sige, doon tayo sa mga listeners natin na hindi nila alam kung paano sila magsusulat. Wala silang idea kung paano ba maging writer. Pero gusto nila. Pero gusto nila. Yung So mga ito sir, ganon. yung gusto ko yun yung message nyo sa kanila. Unang laging maniwala sa sarili at pag simulat ka, kung sa tingin mo pangit, edi pangit. Pero Ay, sa'yo totoo pa rin ba? yan, maganda pa rin yan. Marirevise naman yan no? Hindi yung analogy nga dyan, sabi ni, nung natutunan ko rin kay Ricky noon, kay Ricky Lee, isang kilalang writer natin. Taga-Canada sila nangunguna doon sa mga, sa Canada distribution ng aking mga books. Tapos, siyempre, sa Sembo, yung tropang kalipi. Okay. Ako, teacher ko sa PO, sa AP department, saka sa PNU. Doon din ako Palakpakan natin mga katinig, Sir Ferdy. Oy, para to know more about Sir Ferdy, Google nyo na lang. Google nyo na Google lang. na lang. Ferdinand Harin.